Paano kung ang marka sa iyong katawan ay hindi isang depekto, kundi isang tahimik na pangako ng kayamanan na naghihintay sa tamang panahon upang magising? Sa mga sinaunang aral ng Feng Shui, may paniniwala na ang ilang tao ay ipinanganak na may mga royal na tanda, mga nakatagong marka na hindi agad nagdudulot ng tagumpay, kundi nag-a-activate ng makapangyarihang swerte sa pagtanda. Ang mga tanda na ito ay hindi nagmamadali. Naghihintay sila. Nanonood. At kapag dumating ang tamang panahon, binubuksan nila ang pera, katatagan, at mga biyayang dumadaloy hindi lang sa iyo, kundi pati sa mga susunod na henerasyon. Ngayong gabi, maaaring madiskubre mo na ang tadhana ay matagal nang minarkahan katahimik na inihahanda ang iyong hinaharap. Sa Feng Shui, walang anuman sa katawan ang itinuturing na aksidente. Bawat marka, bawat linya, at bawat nakatagong tanda ay may kahulugan, lalo na ang mga tila maliit, tahimik, at madaling baliwalain. Naniniwala ang mga sinaunang guro na ang ilang tao ay ipinanganak na may mga royal na nunal, mga banayad na simbolo na inilagay mismo ng tadhana. Ang mga ito ay hindi tanda ng maagang kasikatan o mabilis na yaman. Sa halip, mga marka ito ng pasensya, pagtitiis, at naantalang kasaganaan. Ang mga tao na may ganitong mga tanda ay madalas na namumuhay ng karaniwang buhay sa kanilang kabataan, dumaranas ng mga pagsubok na tila hindi makatarungan o mabagal. Ngunit ayon sa mga sinaunang aral, ang mga hamong ito ay hindi parusa, kundi paghahanda. Habang lumilipas ang panahon, lumalago ang karunungan, namumunga ang karma, at nagsisimula ng gumalaw ang swerte. Kapag ang mga royal na nunal na ito ay nagising, ang yaman ay darating kasama ng katatagan, kapayapaan, at layunin. Mas makapangyarihan pa, ang swerte na ito ay hindi nagtatapos sa isang buhay, dumadaloy ito sa pamilya, mga anak, at mga henerasyong darating pa. Sinaunang paniniwala sa Feng Shui tungkol sa royal na nunal. Sa sinaunang Feng Shui, ang katawan ay itinuturing na higit pa sa isang sisidlan, ito ay nakikita bilang mapa ng tadhana ng isang tao. Bawat linya, marka, o nunal ay pinaniniwala ang may malalim na espiritual na kahulugan. Ang mga royal na nunal, sa partikular, ay itinuturing na espesyal na mga marka, na kadalasang konektado sa mga individual na itinakda para sa kadakilaan, ngunit tanging sa kalaunan sa buhay nila. Ayon sa mga sinaunang aral, ang mga nunal na ito ay hindi lamang mga pisikal na imperpeksyon. Sa halip, itinuturing silang mga makalangit na marka, pinili ng universo upang gabayan ang may-ari patungo sa isang buhay ng kayamanan at kasaganaan. Gayunpaman, ang susi dito ay ang tamang panahon, ang mga markang ito ay hindi nangangako ng agad-agad na yaman. Sila ay sumasagisag ng mabagal ngunit matatag na pag-ipon ng kapangyarihan at kayamanan na magsisimulang magpakita lamang kapag ang tao ay umabot sa edad ng karunungan at pagkamatanda. Ang mga royal na nunal ay kadalasang konektado sa pasensya at pagtitiis. Ang mga tao na may ganitong mga nunal ay maaaring makaranas ng mga pagsubok sa kanilang mga unang taon, naguguluhan sa kanilang landas o pakiramdam na ang buhay ay umuusad ng mas mabagal kumpara sa kanilang mga kaedad. Ngunit tinuturuan ng Feng Shui na ito ay hindi tanda ng kabiguan, ito ay paghahanda para sa isang mas dakilang bagay. Ang universo, ayon sa paniniwala, ay naghihintay hanggang ang individual ay maging handa. Kapag ang kanilang isipan, puso, at espiritu ay umunlad, doon lamang magsisimulang magtrabaho ang mahika ng mga nunal na ito. Mahalaga ring tandaan na ang mga nunal na ito ay madalas matatagpuan sa mga bahagi ng katawan na banayad at madaling baliwalain, tulad ng yaman na kanilang dadalhin. Maaaring maliit, nakatago, o maaaring ituring na mga imperpeksyon. Ngunit kapag tunay na naunawaan ang kanilang kahulugan, matutuklasan ng isa na ang mga royal na nunal na ito ay mga marka ng isang tadhana na unti-unting nagbubukas sa paglipas ng panahon, isang kwento na isinulat sa pasensya at kapalaran. Bakit dumarating ang kayamanan sa matandang edad, hindi sa kabataan? Ang kayamanan sa kabataan ay madalas na panandalian. Maaaring dumating ng mabilis, ngunit kasing bilis din itong nawawala, na nag-iwan sa tao na hindi handa sa mga hamon na susunod. Sa Feng Shui, may paniniwala na ang naantalang kayamanan ay mas makapangyarihan at mas matagal na swerte kaysa sa kayamanang dumating ng maaga sa buhay. Ang mga minarkahan ng royal na nunal ay hindi itinakda para sa agos ng mabilis na yaman, sila ay inilaan upang maghintay, lumago, at matuto. Ang universo, ayon sa paniniwala, ay nag-aalin ng kasaganaan hindi sa pagmamadali ng kabataan, kundi sa karunungang dumarating lamang sa pagtanda. Ang tamang panahon ay lahat. Ang mga kabataan ay madalas na naghahangad ng kayamanan, sabik para sa agarang kasiyahan.
Ngunit ang mga may royal na nunal ay dumaan sa ibang paglalakbay, ang kanilang kayamanan ay dumadating sa oras na sila ay handa na itong tanggapin, kapag mayroon silang karunungan, pasensya, at lakas upang pamahalaan hindi lamang ang pera, kundi pati na rin ang mga responsibilidad na kaakibat nito. Sa Feng Shui, ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa material na pag-aari, ito ay tungkol sa enerhiya. Ang enerhiya ng kayamanan, tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ay may mga panahon. Ang mga kabataan ay panahon para matuto, para magkamali, at maunawaan ang tunay na halaga ng katatagan. Tanging kapag ang isang tao ay nag-mature, pagkatapos harapin ang mga taas at baba ng buhay, saka lamang nila tunay na ma-appreciate ang kayamanang dumating sa kalaunan. Sa puntong ito, ang kanilang pag-unawa sa pera, pamilya, at pamana ay mas malalim, na ginagawang mas handa silang ipasa ang kayamanang iyon, hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi pati na rin sa mga henerasyong susunod. Royal Nunal #1 #3. Ang unang tatlong royal na nunal ay ilan sa mga pinakakaraniwang natatagpuan at maaaring maiugnay sa mga individual na makakaranas ng malaking kasaganaan sa kanilang mga huling taon. Ngunit hindi tulad ng mga kumikislap na tanda ng kayamanan na madalas nating makita sa mga pelikula, ang mga nunal na ito ay may tahimik na pangako. Ang kanilang enerhiya ay nakalaan para sa mga may pasensya na maghintay para rito. Ang Royal Nunal #1 ay madalas lumitaw malapit sa mga balikat o itaas na bahagi ng likod. Kilala bilang marka ng responsibilidad, ito ay sumasagisag ng isang tao na magdadala ng bigat ng pamumuno sa kanilang mga huling taon. Ang mga individual na may ganitong nunal ay madalas na makakaranas ng buhay na puno ng mga hamon, lalo na sa kanilang kabataan, ngunit ang mga pagsubok na ito ay hindi parusa, sila ay bahagi ng kanilang pagsasanay para sa mas malaking papel. Ang mga tao na ito ay tatalon sa pagkakataon kapag dumating ang panahon, gamit ang kanilang karanasan upang mamuno at lumikha ng malaking yaman para sa kanilang sarili at pamilya. Ang kayamanang naiipon ng mga individual na ito ay kadalasang hindi mula sa isang biglaang pagyaman, kundi mula sa mga taon ng pagsusumikap, dedikasyon, at maingat na pagpaplano. Malamang na sila ay makikilala sa kanilang kakayahang magtayo ng matagumpay na mga negosyo o makaimpluwensya sa mga makapangyarihang bilog. Ang Royal Nunal #2 ay madalas na matatagpuan sa mga palad o sa loob ng mga pulso. Ang nunal na ito, kilala bilang marka ng tagapagbigay, ay kaugnay ng mga individual na makakaranas ng malaking tagumpay sa pananalapi, lalo na sa mga ari-arian, lupain, o negosyo. Ngunit ang susi sa nunal na ito ay hindi ang agarang yaman, darating ito pagkatapos ng taon ng pag-aalaga, paggawa ng mga desisyon na tila maliit sa simula ngunit sa huli ay magdadala ng malaking swerte. Ang nunal na ito ay kumakatawan sa isang buhay na itinayo sa paglilingkod, pagiging mapagbigay, at pangmatagalang pananaw. Ang mga tao na may ganitong nunal ay may ugaling tumulong sa iba ng walang inaasahang kapalit, at bilang ganti, makakatanggap sila ng malaking gantimpala sa huling bahagi ng kanilang buhay. Ang kanilang yaman ay kadalasang naugnay sa pagtulong sa iba na magtagumpay kasama nila, at ang pamana ng kanilang pamilya ay isang malakas na epekto na umaabot sa mga susunod na henerasyon. Ang Royal Nunal #3 ay lumilitaw sa noo o malapit sa mga mata. Karaniwang tinatawag itong marka ng karunungan, at ang mga tao na may ganitong nunal ay itinakda upang makatanggap ng kayamanang pinansyal lamang pagkatapos nilang makamit ang isang malalim na antas ng pag-unawa at kaalaman. Ang mga individual na ito ay karaniwang introspektibo sa kanilang kabataan, madalas na naghahanap ng kaalaman at karunungan kaysa sa kayamanan. Ngunit ang kanilang pasensya at pananabik para sa pag-unawa ay nagbubukas ng mga pinto na hindi kayang bilhin ng pera. Kapag dumating ang tamang panahon, ang nunal na ito ay mag-a-activate ng kanilang tadhana, nagdadala sa kanila hindi lamang ng pera kundi pati ng kakayahang makaimpluwensya sa buong komunidad o kahit mga henerasyon. Ang kanilang yaman ay darating sa isang anyo na wagas na naiinggit ng iba, kalayaan sa pinansyal na aspeto na sinamahan ng kapayapaan ng isipan. Ang nunal na ito ay isang simbolo na ang pera ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta kundi tungkol sa paglikha ng pamatagalang epekto. Ang tatlong unang royal na nunal na ito ay nagsisilbing hakbang patungo sa isang masaganang hinaharap, ngunit may isang pangunawa, ang kayamanang dumating sa mga may ganitong mga nunal ay hindi para sa agarang kasiyahan. Ito ay para sa paglikha ng isang bagay na higit pa sa kanilang sarili, isang bagay na magtatagal. Royal Nunal #4 #6. Ang susunod na tatlong royal na nunal ay madalas na mas mahirap matukoy at mas mahirap kilalanin, ngunit ang kanilang impluwensya ay kasing lakas.
Ang mga markang ito ay kadalasang kaugnay ng mga individual na may tagong kayamanan, na ang yaman ay hindi agad nakikita, ngunit lumalago ng matatag at makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Hindi sila agad makakakuha ng atensyon noong sila ay bata, ngunit kapag dumating ang tamang panahon, magkakaroon sila ng isang hindi maikakailang presensya ng yaman at otoridad. Ang Royal Nunal #4 ay karaniwang matatagpuan sa likod ng tainga o sa batok ng leeg. Ito ay madalas itinuturing na marka ng katahimikan, sumasagisag ng isang tao na maaaring hindi madalas magsalita, ngunit kapag nagsalita siya, ang mga salita ay may malalim na kahulugan. Ang mga taong may ganitong nunal ay karaniwang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, mas pinipiling manatili sa anino habang tahimik na nag-ipon ng mga yaman. Sila ang mga taong may hawak na susi sa malalaking kayamanan, ngunit mas pinipili ang magtrabaho sa likod ng mga eksena, pinapayagan ang iba na magningning sa harap ng kamera. Ang nunal na ito ay nagmamarka ng isang tao na ang tagumpay sa pananalapi ay dumating sa pamamagitan ng estratehikong pagpaplano, matalinong pamumuhunan, at kakayahang makilala ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Ang mga individual na ito ay madalas na may talento sa tahimik na pag-ipon ng yaman sa pamamagitan ng real estate, stocks, o iba pang pangmatagalang pamumuhunan. Ang kanilang tagumpay ay hindi nakasalalay sa agarang kita, kundi sa maingat at kalkuladong paglago na dumadaloy sa paglipas ng panahon. Ang Royal Nunal #5 ay madalas matatagpuan sa loob ng hita o sa likod ng tuhod. Kilala bilang marka ng proteksyon, ang nunal na ito ay sumasagisag ng isang tao na makakaranas ng proteksyon laban sa pagkawala o pinsala sa kanilang pinansyal na buhay. Ang mga taong may ganitong nunal ay madalas na napapansin na, kahit sa pinakamahihirap na oras ng pananalapi, sila ay laging mayroong sapat. Parang inilagay ng universo ang isang kalasag sa paligid nila, tinitiyak na hindi sila malulugmok sa tunay na kahirapan. Ang nunal na ito ay konektado sa ideya na ang swerte ay palaging naroroon, kahit hindi ito palaging halata. Ang mga individual na ito ay maaaring hindi palaging magmukhang mayaman sa tradisyonal na paraan. Ngunit ang kanilang kakayahang mapaglabanan ang mga bagyong pinansyal nang hindi nawawala ang lahat ay isang natatanging anyo ng kayamanan sa sarili nitong paraan. Ang kanilang swerte ay nakatali sa kanilang kakayahang manatiling matatag at matibay sa harap ng mga pagsubok. Ang Royal Nunal #6 ay lumilitaw sa likod ng kamay o mga daliri. Ito ay marka ng manggagawa, kaugnay ng mga individual na makakaranas ng malaking yaman, ngunit sa pamamagitan ng kanilang kakayahang magtrabaho ng walang sawang pagsusumikap. Hindi tulad ng iba pang mga royal na nunal, ang nunal na ito ay nagmamarka ng mga individual na makakakita ng swerte sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap kaysa sa swerte o pamamana. Ang mga taong may ganitong nunal ay madalas na nagsimula sa simpleng buhay at unti-unting umangat, nagtatayo ng kayamanan sa pamamagitan ng negosyo, sining o mabigat na trabaho. Ang kanilang yaman ay maaaring hindi dumating agad, ngunit kapag dumating, ito ay bunga ng mga taon ng dedikasyon at pagsusumikap. Kilala sila sa kanilang praktikal at matatag na paraan ng pag-abot ng tagumpay sa pananalapi, at ang kanilang yaman ay kadalasang naugnay sa paglikha ng isang bagay na magtatagal, maging ito man ay isang negosyo, pamana, o isang makapangyarihang network. Habang ang mga nunal na ito ay maaaring hindi magbigay ng agarang kayamanan, nag-aalok sila ng katatagan at proteksyon na kailangan upang makapagbuo ng pangmatagalang kayamanan. Ang kanilang enerhiya ay naugnay sa ideya ng mabagal at matatag na progreso, ang uri na hindi nagmamadali, ngunit lumalaki sa paglipas ng panahon na may karunungan at maingat na atensyon. Royal Nunal #7 #Siyam, mga tanda ng langit. Ang huling tatlong royal na nunal ay ang pinakamadalang, pinakamisteryoso, at pinakaiginagalang. Ang mga nunal na ito ay itinuturing na mga marka ng pabor ng langit, mga tanda na ang universo mismo ay pinili ang taong ito para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Habang ang mga naunang nunal ay nagdala ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsusumikap, pasensya, at tamang panahon, ang mga huling nunal na ito ay konektado sa isang mas mahikal na daloy ng swerte, isa na maaaring magbago ng buhay sa isang iglap. Ang Royal Nunal #7 ay madalas matatagpuan sa itaas ng ulo, sa bahagi ng korona. Ito ay itinuturing na marka ng leader, ang isa na hindi lamang makakamtan ang kayamanan, kundi magiging isang figura ng otoridad at impluensya. Ang mga taong may ganitong nunal ay itinakda upang makilala sa kanilang karunungan at kakayahang mamuno. Ang kanilang yaman ay may kasamang isang uri ng kagandahan, sila ay madalas ituring na mga visionary o pionero,
at ang kanilang tagumpay sa pananalapi ay konektado sa kanilang kakayahang magbigay inspirasyon at maggabay sa iba. Ang nunal na ito ay nagmamarka ng mga tao na ang yaman ay lumalampas sa materyal na pag-aari, sila ay lumikha ng mga pamana na magtatagal kahit pagkatapos ng kanilang buhay. Ang kanilang impluwensya ay lumalaki sa paglipas ng panahon, at ang kanilang epekto ay nararamdaman sa mga henerasyon, hindi lamang sa mga tuntunin ng pera kundi pati na rin sa mga kultural at espiritual na pagbabago na kanilang pinapalaganap. Ang Royal Nunal Hash 8 ay madalas matatagpuan sa mga pisngi o ilalim ng mga mata. Ang nunal na ito ay kilala bilang marka ng hindi nasabing kayamanan, dahil ito ay kumakatawan sa mga individual na makakaranas ng swerte na tila masyadong perpekto upang maging totoo. Ang mga taong may ganitong nunal ay kilala sa kanilang kakayahang mag-akit ng swerte sa mga paraan na tila lumalaban sa lohika. Ang kanilang kayamanan ay maaaring dumating sa mga alon, mga hindi inaasahang oportunidad, malalaking pagkapanalo, at mga pagkakataong parang milagro. Sila ay pinagpala ng kakayahang makilala at kunin ang mga pagkakataong ito, at kapag ginawa nila, ang yaman ay sumusunod sa kanila ng sagana. Ang mga individual na ito ay madalas may isang mahikal na aura, isang presensya na humihila ng magandang swerte, at sila ay madalas na hinahangaan para sa kanilang kakayahang magtagumpay ng hindi masyadong nagpapakita ng pagsusumikap. Ang Royal Nunal Hash ay ang pinakamasagisag sa lahat, kadalasang matatagpuan sa mga talampakan ng mga paa o sa base ng gulugod. Kilala bilang marka ng tadhana, ang nunal na ito ay sumasagisag ng mga individual na hindi lamang may yaman, kundi magpapabago ng buong mundo gamit ang kanilang kayamanan. Ang mga taong may ganitong nunal ay ipinanganak upang makaranas ng isang biglaang, malakihang pagbabago sa kanilang pananalapi, madalas sa kanilang mga huling taon. Ang pagbabagong ito ay hindi isang maliit na kita, kundi isang pangyayaring magbabago ng kanilang buhay na magdadala sa kanila mula sa pagiging hindi kilala patungo sa pandaigdigang kasikatan. Ang kanilang yaman ay kadalasang kaugnay ng isang bagay na higit pa sa kanilang sarili, isang misyon, isang layunin, o isang pamana na makikinabang ang marami, hindi lamang sila. Ang mga individual na ito ay madalas ang mga taong nag-iwan ng lasting na epekto sa kasaysayan, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang pera, kundi sa pamamagitan ng kanilang ambag sa mundo. Ang huling tatlong royal na nunal na ito ay nagmamarka ng mga taong itinakda para sa isang pambihirang kayamanan, isang kayamanang hindi lamang sinusukat sa pera kundi pati na rin sa pamana, impluwensya, at kakayahang hubugin ang kasaysayan. Para sa mga may ganitong mga marka, ang kanilang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay nagiging isang puwersa na nagbabago sa mundo. Ano ang dapat gawin kung mayroon kang isa sa mga nunal na ito? Ngayon na alam mo na ang kahulugan ng mga royal na nunal, ang susunod na tanong ay, ano ang dapat mong gawin kung mayroon kang isa sa mga tanda na ito? Mahalaga na maunawaan na ang pagkakaroon lamang ng royal na nunal ay hindi sapat. Ang iyong mga aksyon at mindset ay may malaking papel sa pagbubukas ng kayamanan at swerte na ipinapangako ng mga markang ito. Isa, ialin ang iyong tadhana. Una, mahalagang ialin ang iyong tunay na layunin sa buhay. Ang mga royal na nunal ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pera, ito ay tungkol sa pamumuhay ng naayon sa iyong mas mataas na sarili. Kung ikaw ay pinagpala ng isa sa mga markang ito, mahalagang maglaan ng oras para sa self-reflection at pag-unawa kung ano ang iyong layunin. Ang iyong tadhana ay hindi tungkol sa paghahabol ng kayamanan para sa kayamanang iyon, kundi tungkol sa paggamit ng iyong mga talento at swerte upang tulungan ang iba. Dalawa, magpraktis ng pasasalamat at pasensya. Habang ang mga royal na nunal ay maaaring mangako ng malaking kayamanan, darating lamang ito kapag ikaw ay handa na. Mahalaga na manatiling mapagpakumbaba at magpasalamat sa mga biyayang mayroon ka na. Ang pasensya ay susi, ang pagmamadali sa proseso ay magdudulot lamang ng pagkabigo at mga nawawalang oportunidad. Tinuruan tayo ng Feng Shui na ang kayamanan ay dumarating sa mga taong nakaalin sa daloy ng universo, at ang pagmamadali laban sa daloy na ito ay maaaring magdulot ng mga hadlang. 3. Gamitin ang mga practice ng Feng Shui. Upang ma-activate ang enerhiya ng mga royal na nunal, mahalagang ialin ang iyong kapaligiran. Binibigyang diin ng Feng Shui ang lakas ng iyong mga paligid, bawat silid, bawat bagay, at bawat piraso ng kasangkapan ay maaaring makaapekto sa iyong enerhiya at swerte. Kung ikaw ay may royal na nunal, isama ang mga prinsipyo ng Feng Shui sa iyong tahanan at buhay. Maglagay ng mga bagay sa iyong kapaligiran na nagpo-promote ng kasaganaan, yaman, at kalusugan.
Ilan sa mga simpleng practice ay ang paglalagay ng wealth bowl sa timog silangang sulok ng iyong bahay, panatilihing malinis at maayos ang iyong tahanan, at tiyaking ang money corner ay malinis at kaakit-akit. 4. Humingi ng gabay at mentorship. Mahalaga rin na paligiran ang iyong sarili ng mga matatalinong tao na makakatulong sa iyong paglalakbay. Humingi ng gabay mula sa mga taong nakamit na ang tagumpay sa iyong nais na larangan, maging ito man ay pananalapi, karera, o espiritual na paglago. Ang mentorship ay makakatulong sa iyo upang manatiling matatag at maiwasan ang mga karaniwang pagkatalo na madalas harapin ng mga tao sa kanilang paglalakbay patungo sa kayamanan. Sa huli, ang pagkakaroon ng royal na nunal ay hindi garantiya ng kayamanan, ito ay isang palatandaan sa landas. Ang iyong paglalakbay ay hinuhubog ng mga desisyon na gagawin mo, mga aksyon na tatahakin mo, at ang mindset na iyong pananatilihin. Ngunit kung yakapin mo ang enerhiya ng iyong royal na nunal at ialin ang iyong buhay sa daloy ng universo, ang iyong swerte ay magbubukas sa tamang panahon. Habang tinatahak natin ang pagtatapos ng paglalakbay sa mga sinaunang aral ng Feng Shui at royal na nunal, tandaan ito, ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa material na pag-aari, ito ay tungkol sa paglikha ng isang pangmatagalang pamana. Ang mga royal na nunal na lumilitaw sa iyong katawan ay hindi lamang mga marka ng swerte. Sila ay mga tanda mula sa universo, nagsasabi sa iyo na ang tunay mong kayamanan ay darating kapag ang tamang panahon ay dumating at kapag ikaw ay handa na itong tanggapin. Para sa mga nagdadala ng mga markang ito, ang iyong paglalakbay ay hindi palaging madali. Sa iyong kabataan, maaari kang makaranas ng mga pagsubok na parang ang buhay ay umuusad ng mas mabagal kaysa sa inaasahan mo. Ngunit ang mga royal na nunal ay nagpapaalala sa iyo na ang iyong tadhana ay nakaalin sa isang mas mataas na layunin. Ang kayamanang naghihintay sa iyo ay hindi lamang pinansyal, ito ay ang yaman ng karunungan, kapayapaan, at ang kakayahang mag-iwan ng isang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Habang patuloy kang sumusulong, itaguyod ang mga aral ng pasensya, pasasalamat, at tamang alignment sa iyong puso. Unawain mo na ang iyong swerte ay nakati sa iyong paglago, hindi lamang bilang isang tao, kundi pati na rin sa iyong relasyon sa iba. Ang tunay na kayamanang hinahanap mo ay hindi nasa pera kundi sa pamana ng epekto na iiwan mo. Magtiwala na kapag dumating ang tamang panahon, matutuklasan mo ang kayamanang nakalaan para sa iyo, hindi lamang para sa ngayon, kundi pati na rin para sa mga susunod na henerasyon.